Tinatayang 50 bahay ang nasunog sa isang residential area sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Kinuyog naman ng mga residente ang lalaking itinuturong nagsimula raw ng apoy. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Ginising ng nagangalit na apoy ang mga taga-Upper Nawas sa Barangay Commonwealth, Quezon City bago mag-alas 3 sa madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa magkakadikit na bahay. Itinaas ng BFP ang ikatlong alarma. 27 fire truck nila ang rumisponde. Dagdag pa ang 15 fire truck ng volunteers. Ang ilang residente gumamit na ng hagdan para makatawid sa pader ng katabing subdivision at lumikas sa bakanting lote. Kabilang sa kanila ang pamilya ni Jocelyn. Malaki na yung apoy. Maabot na yung bahay namin. Yun, pumunta na kami dito. Doon na rin pumwesto ang ilang bombero para makalapit at makapagbuga ng tubig sa residential area. Ang iba kinailangan umakyat sa bubong ng mga bahay. Nagbayanihan din ng mga residente sa pagpapasa ng mga balde ng tubig para makatulong sa pag-apula. Ang ilan abala naman sa pagsasalba ng gamit. Si Rose nagtamo ng first-degree burn sa kanang braso habang lumilikas. Puro natahol yung aso. Ngayon, nandun na sa likod namin pinapalabas na kami ng kapatid kong nasa unahan. Yun lang, kasi nga, lahat na naglabasan na Wala na akong naisalba kung dito. Si Aling Shirley napaiyak na lang dahil wala siyang naisalba ni isang gamit. Nakalabas naman daw ang kanilang buong pamilya, kabilang na ang 10 apo. Malaki na ho kasi tulog na tulog kami. Hindi po namin alam kung anong gagawin namin, nataranta na kami. Problemado ang mga naapekto ang residente lalo't ilang araw na lang ay magpapasko na. Hindi ko alam kung paano kami magsisimula. Mahirap po magpapasko, wala kami kapira-pira. Sabi ko, kakainin natin ito. Pati damit, wala po natira, kahit isa. Bago mag-alas 7 ng umaga ng tuluyang maapula ang sunog. Ayon sa BFP, tinatayang 50 bahay ang nasunog. Nahirapan kami sa sobrang kitid ng daan. At saka yung sobrang layo. Kaya dito kami sa subdivision, dito sa bakanting lote kami nag-operation ngayon kasi hindi namin kaya yung sobrang layo kasi nung entrance doon sa kabila. Medyo naubusan din kami ng tubig, sir, kasi mahina yung hydrant dito. Isang lalaki naman ang dinala sa police station matapos siyang kuyugin ng mga residente. Siya umanong itinuturong nagsimula ng apoy. Tulog po ako Tapos kakagising ko lang po Sabi ng kuya ko, tumakbo ka, tignan mo. Sabi po ng kuya ko. Ba't kaya ikaw napagbintangan? Wala naman pong Ano po yung problema po Nung una, naagapan lang yan. Kaya hindi natuloy. Ngayon kay gabi na, wala nagsindi na naman sila. Yun, nagtuloy-tuloy yung apoy. Ano sinindihan nila? Kandila. Kandila daw sinindihan nila yan. Wala bang kuryente? Walang kuryente yan sila Isa yun sa isang posibleng pinanggalingan, sir. Kaya yun ang tututukan namin ngayon. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.